Mga pamana, handa na ba kayo? Handa na ang lahat. Mga kagamitan, higit kaming pamana. Masigla at masaya. Sabik sa mga kwentong galing sa Biblia. Ang hulot ay biyaya, may aral na dala. Mabubuting pamana, handang-handa na. Pamana TV na! Shalom mga pamana! Kamusta kayo? Mabuti mo! Masaya ako dahil unang pagkikita-kita natin sa taong ito. Kaya naman, dalangin ko na mas maging matibay at masigla pa ang ating pagsasama-sama sa taong ito. Bago tayo magsimula, pakihanda niyo po muna ang mga sasabihin kong kagamitan. Lapis o ballpen, malinis na papel o paper, at coloring materials. Naihanda na bang lahat mga pamana? Opo! Kung gayon, tayo naman ay tumayo at ipikit ang ating mga mata para sa panimulang panalangin. Aba, Ama naming Hari, Diyos ka pong banal at lubhang makapangyarihan sa lahat. Ama naming Diyos, nagpapasalamat po kami sa panibagong araw na ito dahil pinagkalooban niyo po muli kami ng buhay at kalakasan. Sa araw po na ito, tulungan niyo po nawa kami sa aming mga pagsambang pamana upang makapagbigay po kami ng kapurihan dyan sa iyong banal at malinis na pangalan. Gabayan mo po nawa kami sa aming araw-araw na pamumuhay, sapagkat ito lamang ang aming lubos na ipinagpapasalamat at hinihiling sa pangalan mo pong Diyos, Kristo Jesus, dakila ka po naming Hari at dakilang tagapagligtas. Amen. Bago tayo magsimula, gusto niyo ba munang maglaro mga pamana? Opo! Okay, ang pamagat ng ating game sa araw na ito ay Two Truths and a Lie. Ang kailangan nyo lamang gawin ay hulaan ang tatlong larawan kung nasaan ang dalawang truth at ang isang lie. Ito ay nakabase sa nakaraang mga paksa. Ready na ba kayo? Opo! Okay, let's start! Okay mga bata, tapos na ang ating making activity. Nag-enjoy ba kayo? Opo! Kung gayon, atin ang simulan ang pakikinig ng bagong kwento mula sa Biblia. Ang pamagat ng ating kwento sa araw na ito ay Pinatigil ni Jesus ang bagyo na mababasa sa Mark chapter 4 verse 35 to 41 at Matthew chapter 8 verse 23 to 27. Sa araw na iyon nang gumabi na, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tumawid tayo sa kabilang ibayo ng dagat." Nang napauwi na nila ang maraming mga tao, sumakay sila sa bangka kung nasaan si Jesus. Ngunit may kasabay siyang ibang maliliit na bangka. At dumating ang malakas na bagyo. Sinasalpok ng mga alon ang bangka na anupat halos mapuno ito ng tubig. Si Jesus ay nasa ulihan at natutulog. Ginising nila siya at sinabi, "Panginoon, iligtasin niyo kami! Mamamatay kami!" Pagbangon ni Jesus, kanyang sinaway ang hangin at sinabi, "Pumanatag ka!" At sinabi niya sa alon, "Pumayapa ka!" Tumigil ang hangin at nagkaroon ng lubos na kapayapaan. Sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Bakit kayo natatakot? Napakaliit naman ang inyong pananampalataya." Nagkaroon nga sila ng matinding takot at nagsabi sila sa isa't isa, "Sino nga ba ito? Maging ang hangin at alon ay sumusunod sa kanya." Kamusta mga pamana? Maganda bang ating kwento? Kahit maikli, ay puno naman ng aral ang hatid ng ating bagong kwento sa araw na ito. Nais niyo na bang malaman ang mga aral na dapat nating matutunan? Opo! Ito ay ang mga sumusunod. Una, dakila ang Diyos.
Ang Diyos natin ay makapangyarihan sa lahat at dapat ay lagi natin siyang sambahin at kilalanin. Ikalawa, sinunod ng mga alagad ang Panginoong Kristo Jesus. Kagaya ng mga disipulo, sinunod nila ang Panginoong Kristo Jesus kung nasaan man ito. At ganoon din dapat sa atin ng mga pamana. Kailangan nating sundin ng mga utos ng Panginoon sa araw-araw kahit ito man ay maliit o malaki. Bilang mga pamana, lagi tayong dumalo sa mga pagsambang pamana dahil ito ay isa sa mga utos ng Panginoon. Sundin din natin ang mga utos at payo ng ating kasangkapang pangasiwaan sa loob ng iglesia, lalong-lalo na ng ating mga magulang. Ikatlo, huwag mangangamba at huwag matatakot. Katulad na lamang ng ating napakinggan sa kwento, ang Diyos ay natutulog habang nasa kalagitnaan ng bagyo. Ngunit nangamba ang kanyang mga kasamang alagad. Mga bata, lagi nating tandaan, saan man tayo pumunta at kahit anuman na mangyari sa atin, ang Diyos ay kasama natin sa araw-araw. At higit sa lahat, alam ng Panginoon ang kalagayan natin. Kaya kung tayo ay may problema o suliranin sa buhay, huwag tayong matatakot dahil ang dakilang Diyos ay sumasa atin at marapat na magkaroon tayo ng mas malaking pananampalataya. Ikaapat, matutong magpasalamat sa lahat ng oras. Bilang mga batang pamana, mahalaga na marunong tayong magpasalamat sa lahat ng mga bagay na ating tinatanggap, maliit man ito o malaki. Sa lahat ng mga magagandang loob, pag-iingat, at gabay na bigay sa atin ng Panginoon, tanging pasasalamat lamang ang maaari nating maibalik sa Kanya. Kaya naman, matuto tayong magpasalamat sa Diyos, gayon din sa mga taong nakapaligid sa atin. Ngayong napakinggan na natin ang mga aral na dapat matutunan, huwag natin itong kalimutan mga pamana, okay? Opo! Dahil dyan, magkakaroon tayo ng activity. Ang pamagat ng ating activity ngayon ay My Hopes and Fears. Ang kailangan nyo lamang gawin ay isulat ninyo sa loob ng bangka ang mga bagay na nagbibigay sa inyo ng pag-asa at isulat naman ninyo sa dagat ang mga bagay na inyong mga kinatatakutan. Maliwanag ba mga bata? Opo! Okay, simulan na natin! Okay, tapos na bang lahat mga pamana? Opo! Wow, ang gagaling naman! Salamat mga pamana sa walang sawang pagsunod at pakikinig. Sa oras na ito, tayo naman ay tatayo at pipikit para sa panalangin ng pagtatapos. Aba, Ama naming Hari, Diyos ka pong banal at lubhang makapangyarihan sa lahat. Ama, maraming salamat sa pinagkaloob ninyong pagkakataon na kami po ay magsama-samang muli. Tulungan niyo lamang po kami na sana ay maisilid namin ang mga aral na aming napakinggan at walang sawang masunod ang inyong banal na mga utos at makapagbigay ng mga pagpapasalamat sa inyong maluwalhating pangalan. Ilayo niyo po lamang kami sa lahat ng kapahamakan, gayon din ang aming mga mahal sa buhay. Ito lamang po ang aming tanging hinihiling at pasalamat sa pangalan mo pong Diyos, Kristo Jesus, dakila ka po naming Hari at dakilang tagapagligtas. Amen. Bago tayo maghiwalay, narito po ang ating memory verse of the week. The Lord is on my side, I will not fear. From Psalms chapter 116 verse 8. Sige po, sabayan niyo po ulit ako. The Lord is on my side, I will not fear. From Psalms chapter 116 verse 8. Maraming salamat mga pamana sa muli nating pagkikita-kita. Keep safe and Miss Pa! Sa mga kwento mo'y ginising ang puso ko nahihimbing. Nagturo ka sa akin ng kay lambing, may
pagmamahal ang bawat sabihin. Pansamantalay, miss pa muna, o puro ko sinisinta. Maging sa kapwa ko, pamana, paalam na pansamantala. Miss pa na, miss pa na, miss pa na muna, aking kamag-aral na minamahal. Miss pa na, miss pa na, miss pa na muna, sa guro ko nagpapagal. Miss pa na, miss pa na, miss pa na muna, aking kamag-aral na minamahal. Miss pa na, miss pa na, miss pa na muna, sa guro ko nagpapagal. Miss pa na, miss pa na, miss pa na muna, miss pa na, miss pa na. Miss pa na, miss pa na, miss pa na muna, miss pa na.